Sa gitna po ng lumalaking interes kay Bitcoin bilang isang digital asset, isang mahalagang tanong ang lumutang. At ito po ay ang papel ng US Federal Reserve kay Bitcoin. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga pahayag ng Fed Chairman na si Ginoong Jerome Powell tungkol kay Bitcoin at ang ideya ng Strategic Bitcoin Reserve sa ilalim po ng pamumuno ni President-elect Donald Trump. At maliban po rito ay ang epekto nito sa crypto market. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisahan po natin sa katanungan kung bakit bawal bang magmay-ari ng Bitcoin ang Federal Reserve. Yan, ayon po kay Ginoong Jerome Powell, ang Federal Reserve ay may malinaw na legal na restriction na nagbabawal sa kanila na magmay-ari raw ng crypto tulad ng Bitcoin. Sa isang press conference noong December 19, 2024 ay binigyang diin niya na ang anumang pagbabago sa patarang ito ay mangangailangan po ng aksyon mula sa Kongreso. Sinabi rin niya na walang intensyon na humingi ng legislative amendments para payagan ang pagmamay-ari ng kripto. Ang pahayag po na ito ay nagbigay linaw sa mga haka-haka na ang Federal Reserve ay maaring maging bahagi ng paglikha ng isang strategic Bitcoin Reserve. Gayunpaman, sa kasalukuyan, wala silang balak na makisali sa anumang direktang pagmamay-ari o paggamit ng Bitcoin. Ngayon ay ano naman po ang Strategic Bitcoin Reserve na iminungkahi or sinabi ni Pangulong Trump. Sa ilalim po ng pamumuno ni President-elect Donald Trump, isang draft executive order mula sa Bitcoin Policy Institute ang iminungkahi upang lumikha ng isang Strategic Bitcoin Reserve. Ang plano pong ito ay magiging bahagi ng Exchange Stabilization Fund o ESF na pinamamahalan po ng US Treasury. Ang layunin po nito ay isama si Bitcoin sa mga plano ng bansa para sa financial stability. Ang US government ay kasalukuyan pong nagmamay-ari ng 212,847 na Bitcoin, kung saan ay meron po itong kabuuang halaga na humigit kumulang $22.3 billion. Ang mga Bitcoin na ito ay nakuha po sa pamamagitan ng mga law enforcement seizures or kinumpiska po nila ito. Gayunpaman, ang draft executive order ay nangangailangan ng formal na approval at paglagda ni Pangulong Trump matapos po ang kanyang inauguration upang ito ay maisakatuparan. Ngayon ay paano naman po nakaapekto ang interest rate cuts sa crypto market? Ayan. Inannounce na rin po ng Federal Reserve ang pagbaba ng interest rate ceiling sa 4.50% mula po sa dating 4.75%. Alinsunod po sa inaasahan ng market. Bagamat ito po ay inaasahan, ang cryptocurrency market ay nakaranas po ng pagbaba. Ang kabuuang market capitalization ay bumagsak po ng 4.4%. Habang si Bitcoin po ay nagtala ng 2.64% daily loss na nag-trade sa presyong $101,365. Sa kabila po nito, nanatili si Bitcoin sa modest weekly gain na 0.65%. Ayon po sa Federal Reserve's dot plot, mas kaunti ang inaasahang rate cuts sa taong 2025. Mula sa apat na pagbabawas na ayan, mula po sa 4 reductions to 2. Ayan, from 4 reductions to 2. Mula sa apat na pagbabawas papunta sa 2. Ayan. Ipinaliwanag po ni Ginoong Powell na ang anumang mga susunod na adjustments ay magiging maingat at depende po sa mga trend ng inflation. Ayon po sa kanya, maaring abutin ng 2 taon bago po maabot ang inflation targets. Kaya't malabo pong magkaroon ng mga rate hikes sa malapit na hinaharap. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga analyst tungkol kay Bitcoin. Ayon po sa blockchain platform na Sentiment, si Bitcoin po ay nagpakita ng resilience sa kabila ng pagbaba ng market.
Ang kakayahan po nitong manatili sa itaas ng $100,000 na price level ay sumasalamin sa lakas nito kumpara sa mga traditional na asset tulad po ng S&P 500. Napansin din po nila na ang indikasyon ng Federal Reserve na magkakaroon ng 50 basis point rate cut hanggang 2025 ay kalahati lamang ng inaasahan ng publiko bago ang huling FOMC meeting. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investor. Yan, para sa atin ang balitang ito ay mahalaga dahil ipinapakita po nito ang malawak na implikasyon ni Bitcoin sa global financial system. Ang ideya po ng isang strategic Bitcoin reserve ay nagpapahiwatig na si Bitcoin ay nagiging mas mahalagang bahagi ng global economy. Gayunpaman ay mahalaga pong tandaan natin na ang crypto market ay nananatiling lubhang volatile. Ang pagbaba po ng interest rates at ang mga hakbang ng US government ay maaari pong magdulot ng mga pagbabago sa presyo ni Bitcoin kung saan ay direktang nakakaapekto sa mga portfolio ng mga Pinoy investor. Ang mga ganitong balita ay nagpapakita rin ng pangangailangan para sa maingat na pagsusuri sa market bago po gumawa ng mga decision sa pagtitrade. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Si Bitcoin ay patuloy po na nagiging sentro ng mga usapan sa ekonomiya at teknolohiya. Ang malinaw po na posisyon ng Federal Reserve laban sa pagmamay-ari ng Bitcoin ay nagbigay diin sa kanilang konserbatibong pananaw. Gayunpaman, ang posibilidad ng isang strategic Bitcoin reserve sa ilalim po ng Administrasyong Trump ay nagpapakita po ng patuloy na interes sa potensyal ng digital assets. Para sa mga Pinoy trader at saka investor, mahalaga pong mag-focus po tayo sa long-term strategies at iwasan po natin ang mga decision dulot ng hype o takot. Ang tamang kaalaman, pagsasaliksik at disiplina ang siyang susi sa tagumpay dito sa mundo ng crypto. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.